Sa video na to, pag-uusapan natin ang isa sa mga pinaka-requested topics ng ating mga viewers. Ang ETF schools and ang courses offered in Region 2 or Cagayan Valley. So kung ikaw ay taga Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino or Batanes, malaking tulong ang video na to dahil iisa-isahin natin ang mga paaralan na authorized ng CHED na mag-offer ng ETF at ang mga degree programs na maaari mong kunin. At ang mga listahang ito ay base sa CHED Deputized Institution under ETF. Pero bago tayo dumiretso sa listahan ng schools, balikan muna natin kung ano ang ETF. So ang ibig sabihin ng ETF ay Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program. So ito ay programa ng gobyerno sa pamamagitan ng CHED or Commission on Higher Education kung saan kinikilala ang iyong work experience, trainings, seminars, certifications at professional accomplishments bilang equivalent sa ilang college subjects. So sa madaling salita, kung matagal ka nang nagtatrabaho at hindi mo natapos ang kolehiyo, may pagkakataon kang makakuha ng bachelor's degree nang hindi kailangang bumalik sa traditional four-year college setup. At hindi ito shortcut. Dumaan pa rin sa assessment ang bawat applicant at kailangan pa rin maipakita na mayroon kang sapat na competencies at experience para sa degree na kukunin mo. So ang Region 2 or Cagayan Valley ay binubuo ng 5 probinsya at ito ay ang Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino at Batanes. At sa rehiyong ito, may ilang universities at colleges na deputized ng CHED para mag-offer ng ETF programs. Unahin na natin ang Cagayan State University or ang tinatawag nila na CSU. So isa ito sa mga state universities sa Region 2 na may authority na mag-offer ng ETF para sa ilang degree programs. So, the courses offered are Bachelor of Secondary Education, Bachelor of Elementary Education, Bachelor of Science in Industrial Education, and Bachelor of Arts in Public Administration. So, kung ikaw ay teacher, instructor, trainer, government employee, or administrative officer, maaaring isa sa mga kursong ito ang akma sa iyong work experience. Particularly na magandang option ang Bachelor of Arts in Public Administration para sa mga nagtatrabaho sa LGU, barangay, national government agencies at iba pang public offices. And the number 2 school is the Cagayan Valley University or formerly known as CCT. And the only course na ino-offer nila ay ang Bachelor of Science in Criminology. So kung ikaw ay security officer, jail officer, police personnel, security supervisor or law enforcement worker, maaaring qualified ka para sa programang ito. Depende sa iyong years of experience at assessment ng school. And the number 3 school is the Isabela State University. So ang kanilang available ETF programs ay ang Bachelor of Science in Education and Bachelor of Science in Agriculture. So napakagandang opportunity nito para sa mga agricultural technicians, farm supervisors, agribusiness workers, agricultural extension workers, at maging sa mga matagal nang nagtuturo or nagtatrabaho sa education sector. So marami tayong OFWs na may background sa agriculture at livestock industry sa ibang bansa. So possible na makatulong sa kanila ang Bachelor of Science in Agriculture under ETF. And the number 4 school is the PLT College na located sa Bayumbong, Nueva Vizcaya. At ang only course na ino-offer nila ay ang Bachelor of Science in Criminology. So isa rin ito sa magandang option para sa mga nasa law enforcement at security industry. So kung ikaw ay matagal nang nagtatrabaho bilang security professional, maaari mong i-explore ang opportunity na to under ETF. And the number 5 school is the St. Ferdinand College. At ang only course na ino-offer nila ay ang Bachelor of Science in Criminology. So kung mapapansin nyo, maraming schools sa Region 2 ang nag-offer or nag-aalok ng Bachelor of Science in Criminology under ETF. Ipinapakita lang nito na mataas ang demand para sa degree na ito lalo na sa mga professionals na nasa security
security at law enforcement sectors. And the number 6 school is the St. Mary's University na located sa Bayumbong, Nueva Vizcaya. And isa ito sa mga schools na may pinakamaraming available courses offered sa Region 2 under ETIAP. And the courses offered are Bachelor of Science in Commerce, Bachelor of Elementary Education, Bachelor of Secondary Education, Bachelor of Science in Geodetic Engineering, Bachelor of Science in Information Technology, Bachelor of Science in Civil Engineering, and Bachelor of Science in Journalism. So, napakaraming options. So, kung ikaw ay IT professional, software support, technical staff, computer technician, network administrator, so pwede mong tignan ang Bachelor of Science in Information Technology. Pero kung ikaw naman ay nasa construction industry, tulad ng mga trabahong site engineer, project coordinator, construction supervisor, estimator, so pwede mong tignan ang BS Civil Engineering. At kung ikaw naman ay nasa media, communications, writing, content creation, radio broadcasting, maaari namang Bachelor of Arts in Journalism ang bagay sa'yo. And the number 7 school is the St. Paul University of Philippines. Isa ito sa mga pinakamalawak ang listahan ng ETIAP program sa Region 2. And the courses offered are Bachelor of Arts, Bachelor of Science in Biology, Bachelor of Science in Psychology, Bachelor of Science in Mathematics, Bachelor of Science in Engineering, Bachelor of Science in Business Administration, Bachelor of Science in Hotel and Restaurant Management, Bachelor of Science in Nutrition and Dietetics, Bachelor of Science in Information Technology, Bachelor of Science in Office Management, and Bachelor of Science in Nursing. So, napakaraming professionals ang maaaring makinabang dito. Halimbawa na lamang ng mga nurses abroad, mga caregivers, medical assistants, clinic staff, at mga hospital workers. So, maaaring makatulong sa kanila ang Bachelor of Science in Nursing kung pasok ang kanilang qualifications at work experience. So, para naman sa mga nasa corporate world, pwedeng pumasok yung kanilang work experiences sa Bachelor of Science in Business Administration, Bachelor of Science in Office Management, or Bachelor of Science in Hotel and Restaurant Management. So, ilan lang ito sa mga pinaka-popular na kurso sa ETIAP nationwide. And the number 8 school is the University of La Salle. Ito rin ay isa sa may pinaka-komprehensibong listahan ng ETIAP program sa Region 2. And the courses offered are Bachelor of Science in Physical Therapy, Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Science in Engineering, Bachelor of Science in Computer and Information Science, Bachelor of Arts, Bachelor of Science in Psychology, Bachelor of Science in Library Science, Bachelor of Science in Education, Bachelor of Science in Accountancy, Bachelor of Science in Business Administration, Bachelor of Science in Office and Secretarial Administration. So, napakaraming course na pwede mong pagpilian sa University of La Salle. Kaya kung hindi available ang desired course mo sa ibang school, so posible na makita mo ito sa University of La Salle. And the number 9 school and the last school sa list natin ay ang University of St. Louis na located sa Tuguegarao. And ang mga courses offered ay Bachelor of Science in Engineering, Bachelor of Science in Architecture, Bachelor of Science in Accountancy, Bachelor of Science in Information Technology, Bachelor of Science in Secondary Education, Bachelor of Elementary Education, Bachelor of Arts, and Bachelor of Science in Commerce. Isa rin itong magandang option para sa mga professionals sa engineering, architecture, accounting, education, and nasa IT industries. So, meron ako sa inyong 4 tips kung paano pumili ng school. Kasi sa dami ng schools na nabanggit, anong pipiliin mo? So, narito ang aking mga suggestions. So, number 1, piliin ang school na may kursong tugma sa iyong work experience. So, wag pipiliin ang pinakamalapit lang na school. So, ang mas mahalaga pa din, align yung degree program sa iyong actual work history or sa iyong work experience. And number 2, mag-inquire ka sa hindi bababa sa 3 schools. I-compare mo
kung magkano yung tuition fee, magkano yung assessment fees, magkano yung graduation fees, kung ano yung learning modality nila, kung pure online ba, kung modular ba, or kung may face-to-face sila. Syempre, kailangan mong malaman yun kasi most of the applicants sa ETIAP ay working professionals. So, kailangan sa pure online ka or pure modular ka. Syempre, mahirap naman yung face-to-face, diba? Ayun, yung number 3, alamin mo kung online, modular, or blended yung setup. Kasi maraming ETIAP students, lalo na yung mga OFWs, ang gusto nila modular at flexible setup. And marami ring mga ETIAP programs ang design para sa mga working adults or working professionals. And then last but not the least, yung number 4 na aking tip, so siguraduhin CHED deputize ang school para sa specific course na gusto mo. Hindi sapat na may ETIAP ang school. Kailangan deputize ang school para hindi masayang yung oras at pera mo. Kasi at the end of the day, kapag hindi recognized ng CHED or Commission on Higher Education yung school na pinag-aralan mo, useless lang din, 'di ba? So kailangan i-check mo kung deputize yung school na pag-e-enrollan mo. So, napakalaking opportunity talaga ng ETIAP. So, marami sa atin ang hindi nakatapos ng kolehiyo dahil sa kahirapan, responsibilidad sa pamilya, pag-abroad o iba pang sitwasyon sa buhay. Pero ngayon, may pagkakataon tayong ma-recognize ang ating years of experience at gawing daan ito para makakuha ng bachelor's degree, samantalahin natin, wag nating sayangin. So, kung ikaw ay nasa Region 2 or Cagayan Valley, napakarami mong pagpipili ang paaralan at mga kurso. Ang susunod mong hakbang ay simple lamang. Pumili ka ng course, pumili ka ng school, mag-inquire ka at simulan ang iyong ETIAP journey. Baka sa susunod na graduation ceremony, ikaw na ang tatawagin degree holder. At tandaan, hindi hadlang ang edad, hindi hadlang ang pagiging OFW, hindi hadlang ang pagiging domestic helper, hindi hadlang ang pagiging seafarer, hindi hadlang ang pagiging working professional. Hanggat may pangarap, may paraan. At isa sa mga paraang iyon ay ang ETIAP. Thank you very much for watching and sana kung nakatulong tong video na ito sa inyo, please wag niyong kakalimutang mag-like, comment, and subscribe. And share mo na din tong video natin sa mga friends mo or mga kakilala mo na gusto ring makakuha ng bachelor's degree para matulungan din natin sila. Okay guys, see you in my next vlog. Goodbye!